Mga kaibigan, maligayang pagbalik po sa Pinas Balita. So meron po tayong panibagong bagyo na minomonitor. Ito po yung nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantalang ang bagyong Paulo ay patuloy pa rin po nagbibigay ng masamang panahon sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Bago natin yung simulan, ako yung makikiusap muna na i-like nyo ang ating video para tumaas ang engagement natin at makaabot sa mga kababayan natin sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Sa pinakahuling pagtatala po ng Pag-asa, panibagong bagyo po ang nabuo sa may labas naman ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon po ay ito ay isang tropical depression or mahinang bagyo na meron pong lokasyon na 2,285 kilometers east of northeast of extreme northern Luzon. May lakas po ito ng hangin na umaabot sa 55 kilometers per hour at may pagbugso naman up to 70 kilometers per hour. May pagkilos po pa north-westward sa bilis po na 10 kilometers per hour. Mabagal yung kanyang pagkilos pero hindi pa rin natin inaalis yung mga posibilidad na pwede itong pumasok sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod po na mga araw. So ito yung tsansa na posibleng maging panibagong bagyo sa mga susunod po na mga oras. Samantalang ang bagyong Paulo naman po ay nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Merong lokasyon na 550 kilometers west of Sinait, Ilocos Sur at may lakas ng hangin na umaabot po sa 110 kilometers per hour, pagbugso na umaabot sa 130 kilometers per hour, pagkilos naman po pa west northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Tanging trap or extension na lamang po ng bagyong Paulo ang nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Sa tinatawag po natin na forecast weather condition, may mga lugar na apektado po ng habagat, no? At bumalik na nga ang habagat, nakakaapekto yun sa ilang bahagi ng ating bansa at ang localized thunderstorm. Sa area ho ng Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Palawan, patuloy po yan hanggang bukas ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po yan sa southwest monsoon. Ang southwest monsoon po ay pinalakas ngayon ng bagyong Paulo. Kapag ang mga bagyo po ay dumadaan sa kanlurang bahagi ng ating bansa or nabubuo sa kanlurang bahagi ng ating bansa, mabilis na bumabalik or nag-intensify ang habagat or southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Yung mga lugar dyan sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Palawan, mag-ingat tayo sa posibleng banta ng mga pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area. Samantalang sa area naman po ng Metro Manila, the rest po ng ating bansa ay patuloy po makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil po sa mga localized thunderstorm. Kung titignan nyo mga kaibigan ko, mga kababayan, ay itong tinatawag natin na panibagong bagyo na nabuo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, wala pa naman itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero yung banta nito na magiging susunod na bagyo, saan nga ba yung magiging direksyon? Dahil po yung pagkilos niya pa northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour, mas malaki yung tsansa nito na kapag pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility ay hindi po direktang tatama sa kalupaan ng ating bansa. Yung tsansa niyang tumama po sa kalupaan natin, medyo maliit lamang yung tsansa. At dyan ay banda sa extreme northern Luzon. Ang tsansa niyan ay maapektuhan ng Batanes at Babuyan Islands. Pero sa ngayon, masyado pa itong malayo para masabi natin na banta ng susunod po na bagyo. May mga tsansa din na ito ay bumalik sa pagiging low pressure area at malusaw kung hindi po magbabago ang kanyang pagkilos. Sa ngayon mga kaibigan, yan muna ang pinaka-latest update natin. Short update lamang tayo sa lagay ng ating panahon. And please huwag niyong kakalimutan na i-like, i-share ang ating update sa ating mga kababayan. Maraming salamat po.